Hi guys, may nagtanong sa akin kung okay na ba ako dito sa Pilipinas, kung may opportunity pa na makakabalik ako ng Hong Kong, kung babalik pa ba ako at iiwan ko yung nasimulan ko dito sa Pilipinas. So, ang sagot ko 50-50. Gusto kong bumalik sa Hong Kong, pero at the same time nangihinayang din ako na iwanan yung mga nasimulan ko, kahit na sabihin mo minsan yung negosyo may palugi na, minsan lugi talaga dahil may mga tao tayo na binigyan ng trust pero hindi naman nila inaayos yung mga opportunity na binibigay natin sa kanila bilang isang mabuting tao at isang mabuting kaibigan. So ando na tayo sa lesson learned, no? So ang akin na lang is kung kaya ko pa naman, hindi ko talaga ipagpapalit yung buhay ko dito sa Pilipinas. Kahit na napakasimple, ang sa akin kasi naalagaan ko yung anak ko, tsaka nakakaya ko pa naman na kahit na sabihin mo hindi ganun ka perfect, hindi ganun ka mahirap din talaga. Minsan naghahagilap ka ng pera para sa pag-aaral ng anak mo, ganun. Pero kung nagagawan mo naman ng paraan, so why not, 'di ba? Bakit natin ilalayo yung sarili natin kung alam naman natin na kaya natin, 'di ba? So ayun lang, minsan na din ako na ang ganda din kaya na, pero ang ganda din talaga sa Hong Kong yun sa mga gustong pumunta ng Hong Kong. Meron akong kaibigan na talagang sa agency talaga siya nagtatrabaho. May kaibigan kami ng kaibigan ko na nasa agency talaga sila nagtatrabaho. And legit talaga yung agency nila na marami na silang natutulungan para makapunta sa Hong Kong. At mura lang din yung nila. Kung gusto niyo i-refer ko kayo doon para sa mga taong gustong, mga kababayan natin na gustong makapunta sa Hong Kong para makapagsimula. Pinaka the best din talaga kapag sobrang no choice ka na at gusto talaga natin makamit yung goal natin sa buhay, na at least kahit papano makapagsimula tayo ng maganda dito sa Pilipinas. So mas maganda talaga na mag-abroad tayo at doon natin ibuhos yung natin lakas para makapag-ipon at ma-achieve natin yung goal natin, na hindi na tayo manghihiram ng puhunan pagdating natin dito sa Pilipinas. So dapat alam din natin kung ano yung gusto nating negosyo pagdating dito sa Pilipinas, at the same time meron tayong sapat na puhunan at wala po tayong na utang para hindi po tayo mahirapan pagdating dito. So sana po para sa mga gusto po na mag-apply talaga ng ibang bansa, lakas ng loob lang talaga at kailangan natin na magsipag doon, na kahit na hindi natin i-expect yung pinakang happy moment doon. I-expect natin yung mapapagod tayo, minsan wala tayong sapat na tulog, mahu-homesick tayo, normal lang yun. Pero kailangan mo talaga i-stick yung isip mo sa goal mo talaga, na bakit ka umalis sa ibang bansa, bakit ka nag-ibang bansa. So kailangan mo i-finish yung contract mo kasi sa Hong Kong kasi may termination siya, maaaring ma-terminate ka, pero kailangan mo pa rin na lakasan yung loob mo at alam mo sa sarili mo na kaya mo pagdating mo doon. Kasi pagdating mo doon, kahit na ma-terminate ka, marami pa ring agency na tatanggap sa'yo at hahanapan ka ng employer bago ka makauwi dito sa Pilipinas para naman mag-exit at maghintay ng panibagong mong visa. So after 2 to 3 months, minsan nga 2 months lang andyan na yung visa mo, panibagong visa mo sa panibagong employer. So makakaalis ka na naman sa papuntang Hong Kong at yun magsisimula ulit. So hindi naman lahat ng doon syempre paswertihan lang din, 'di ba? Pag nag-Hong Kong ka. Pero the best talaga for me, the best talaga ang Hong Kong talaga. Sa lahat ng bansang napuntahan ko, 4 lang naman ay napuntahan ko. Yung Malaysia kasi hindi maganda yung moment ko doon. Kasi yung naging employer ko doon, sobrang sungit, yung matanda. Tapos, pagsasalitaan ka na masasakit, syempre tao lang din tayo, nasasaktan tayo, pagod ka na nga, sasaktan ka pa ng mga salita nila. So, hindi ko yung nakayanan. Sa Taiwan naman ako, okay naman siya, maganda naman, kaso nga lang pinagbawalan ako ng cellphone. So hindi ako gaano nakakatawag sa aking pamilya. So yun lang yung nakakaano. Pero mabait yung amo ko doon sa Taiwan. So nag 3 years din ako doon. So nung Saudi naman ako,
okay naman sila, nakakapag-cellphone ako. Yun nga lang, ang pinoproblema ko yung sahod. Kasi minsan 3 months hindi ako pinapasahod, minsan dalawang buwan hindi ako pinapasahod. So talagang sabi ko, uwi ako kasi ayokong parang na-out of budget naman yung family ko, di ba? So nung nag-Hong Kong ako, yung pang-apat na country ko, yung Hong Kong, doon talaga yung na-feel ko na pwede ka ma-extra income, pwede ka mamuhunan doon, tapos bibili ka ng mga alahas, tapos ibebenta mo yon, patubuan mo, ganun. So maraming diskarte doon, depende na lang yun sa'yo. So the best talaga ang Hong Kong, sobra. So para po sa mga gustong pumunta ng Hong Kong, go na.